Bawak wartawab shalanawa. Bawakwar tawab shalanawa. Abayahawa shabasamayang. Abayahawa shabashamayam. Salaka lanawa. Salakalanawa. Ail kataa yanawa. Ay katayanawa. Watawadalak ail damak. Watawatawat. Atama. Kalhalal hawadla abayahawa lahayam. Abayahawayam. Basa masyayak kihawasay. Masyayak yawasay. Basam raw kakadas. Basyam raw kakadas. Yaman. Yaman. Okay, nandito na tayo sa chapter 86 up to 88. Tatlong chapter ang talakay natin. So, malapit na matapos ang darating na tayo sa chapter 91, ang ending ng Book of Jasher. Okay. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 86, verse 1 to 12. Nang panahong iyon, pagkatapos ng salot, sinabi ni Yahweh kay Moises at kay Eleazar, na anak ni Aaron na saserdote, na sinasabi, bilangin mo ang mga pinuno ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel. Mula 20 taong gulang pataas, lahat ng lumalabas sa hukbo. At binilang ni Moises at Eleazar ang mga anak ni Israel ayon sa kanilang mga angkan. At ang bilang ng buong Israel ay 730. Ayan. Binilang nila. Yun yung nasa aklat ng Book of Numbers. Sa aklat ng bilang. Pagkatapos ng salot. Nabawasan na yung 24,000. Bakit? 24,000 ang namatay no, ng mga Hebrew Israelite. Kasi mga babaero yon. Hindi ka kabilang doon. 24,000 ang namatay ng mga Hebrew Israelite sa salot. Kasi nag-shipping sila sa babaeng hindi na asawa. Illegal fishing. Very big, mali. Sinipingan nila hindi nila asawa. Sinalot sila. Ayaw nilang pagkasal. Tinukso sila sa mga Moabites eh. Pinainom pa ng alak, kainan. Yan nangyari. Nagalit si Aba Yahweh. Lumanda ang paningin nila noon. Ang isa pa naman doon, yung si House. ay taga Midianita yung isang babaeng kinuha niya. Pinatay ni Abinias. na apo ni Aaron, yung lalaki babae. Ayan, natigil ang salot. Akala kasi nila, sumisiping ka ng babaeng di mo asawa, okay lang, normal lang. Hindi normal yan. Malaking kasalanan yan. Sa Muslim country nga, death penalty talaga. Oo. Ay, sa panahon babatuhin hanggang mamatay sa Israel. So, yan ang nangyari. Pero yung February 14, nako, puno ang hotel, apartel. Nagsisipingan ng mga magkasintahan lang, magjuwa lang, na hindi naman kasal. May laban palusap pa sa Lunita mismo. Oo. So, salot. 24,000 mga lalaki ng Hebrew Israelite. Dahil natangay sila sa mga Moabites. So, yan. Ngayon, binilang na. Dahil maraming nabawas eh. Bilangin mo natira. Yung hindi namatay sa salot. Itong libuan. Pinabilang ni Aba Yahweh kay Moses. Nila ni Eleazar na anak ni Aaron. 730,000. Oo. Ay, 730,000. May 30 pa. 730,000. Okay, tuloy tayo. At ang bilang ng mga anak ni Levi, mula isang bulang pataas, ay 23,000. At sa mga ito ay walang isang lalaki. Sa mga binilang ni Moises at Aaron,
sa ilang ng Sinai. Sapagkat sinabi sa kanila ni Yahweh na sila ay mamamatay sa ilang. Kaya silang lahat ay namatay. At walang isa mang natira sa kanila maliban kay Caleb na anak ni Jepon at kay Josue na anak ni Nun. At pagkatapos nito ay sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga anak ni Israel na ipaghiganti mo sa Midian ang dahilan ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Israel. At ginawa nga ni Moises, at ang mga anak ni Israel ay pumili mula sa kanila ng 12,000 lalaki na 1,000 sa bawat lipi, at sila'y nagtungo sa Midian. O biro mo, yung Midian, lugar to sa biyanan ni Moses. Oo. Janita. Si Reuel. At saka yung asawa niyang si Pura. Pura, oo. Mga Midianita yon eh. O, pupunta. Kasi, yung kasing isang babae dong sinipingan ni Camry ba yun? Midianita yon eh. No, ipaghiganti. Biro yung Midianita, anak naman ni Abraham yan, ni Ketura. Mga kamag-anak lang niya sila eh. Tapos yung Moabita naman, mga anak naman ni Lot, na pamangkin ni Abraham. Okay, tuloy tayo. At ang mga anak ni Israel ay nakipagdigma laban sa Midian, at pinatay nila ang bawat lalaki, pati ang 5 prinsipe ng Midian. At si Balaam na anak na Beor ay pinatay nila ng tabak, at binihag ng mga anak ni Israel ang mga asawa ng Midian, pati ang kanilang mga bata at ang kanilang mga hayop at lahat ng kanilang ari-arian. At kinuha nila ang lahat ng samsam at ang lahat ng nasamsam, at dinala nila kay Moises at kay Eliezer sa mga kapatagan ng Moab. At sina Moises at Eliezer at lahat ng prinsipe ng pakisanan ay lumabas upang salubungin sila ng may kagalakan. At kanilang hinati ang lahat ng samsam ng Midian. At ang mga anak ni Israel ay naghiganti sa Midian dahil sa kanilang mga kapatid na mga anak ni Israel. O, biro mo ha, dito nagtapos sa kabanata ni Balaam. Yung instructor sa lolo ni RG Boy. Patay na si Balaam doon sa Midian. Patay na ang instructor niya lahat. Tinatay. Hindi ko yamar. Tapos, binihag ang mga anak ni Israel ang mga asawa Asawa ng Midian. ng Midian. Pinatay yung mga lalaki, pero asawa, binihag. Pati ang kanilang mga bata, at ang kanilang mga hayop, at ang lahat ng kanilang ari-arian. Ano ang purpose ng mga asawa? Ganda dyan, pag may mga maganda dyan. Magdagdag sila ng asawa. Kasi si Sipura, Midianita naman si Sipura eh. O sige, nakulangan kayo, mabuti lang, di kayo namatay sa sumpa. O sige, ito, gawin yung asawa yan. Balo na yan. Pinatay na nyo ang mga asawa ng lalaki. O gawin na nyo asawa. Ang mga bata, palakihin. Lahat ng ari-arian, pati mga hayop. O, dami na sila mga property, mga hayop, mga alagaan. Pero dito, eto talaga nagtapos si Balaam na anak ni Beor. Ay pinatay nila sa tabak. Tapos, Hindi na nahulaan ang tabak. mabuti naman to, sumunod naman sinabi ng anghel na huwag sumpain ng Israel. Kasi pag sumpain niya, siya mamatay siya noong panahon na yun. Mabuti, hindi. Nabuhay pa sandali, pero mamatay pa rin. Patay pa rin. Kagain pala. So, yan ang nangyari. Tuloy tayo. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 87, verse 1 to 11.
Nang panahong iyon, sinabi ni Yahweh kay Moises, masdan mo, malapit nang matapos ang iyong mga araw. Kunin mo ngayon si Josue, na anak ni Nun, na iyong lingkod, at ilagay mo siya sa tabernakulo, at uutusan ko siya. At ginawa nga ni Moises. At sinabi ni Moises kay Yahweh, O Yahweh, gusto kong makita ang iyong mukha bago ako mamatay. At ang Yahweh ay nagpakita sa kanyang mukha kay Moises. At sa tabernakulo nagpakita ang Yahweh sa pamagitan ng isang haliging ulap. At ang haliging ulap ay nakatayo sa pasukan ng tabernakulo. Okay. Mamamatay na lang makakita eh. Doon sa Mount Sinai, nakita ni Moses Yahweh, ulap lang. Pati sa mga, dito sa mga tao, ulap lang. Pero once nagpakita talaga si Yahweh ng mukhaan kay Moses. Dahil request na eh. Oo. Saan ba dito? Ang baba. Yan. At sinabi ni Moses kay Yahweh, O Yahweh, gusto kong makita ang iyong mukha bago ako mamatay. At ang Yahweh ay nagpakita sa kanyang mukha kay Moses. Pero doon sa Babylonian scripture, Nakatalikod eh. sabi niya, Likod. Katipan. tatakpan kita. Oo. Ay dadan ako, tatakpan kita sa kamay ko at makita mo ang aking likod, hindi ang mukha. Oo. Pag nakita na nakatalikod. Dito nakita talaga yung mukha eh. Nakita nga ni Abraham ang mukha ni Yahweh. At nakita rin ni Adan, Oo. ang mukha ni Yahweh. Kay Enoch, nakita niya ang dalawang mukha ni Yahweh. Oo. Ang isa higante at ang isang naturalang laki. Oo. Na dalawa pala ang personality ni Yahweh. Bagamat isa lang ang Yahweh kasi isa lang kaluluwa, Oo. pero ang personality ni Yahweh dalawa, isang higante at isang normal. Ang nakita ni Moses, ni Abraham at saka ni Adan, yung normal lang na laki. At yun yung Yahweh ang nagkatawang tao nga naging Yahweh siya. Pero ang higante na doon na sa tinibi, nakaupo lang sa trono. Dapat ito mabasa ng mga nagsasabing wala pa nakakita sa Yahweh. Oo. Wala pa nakakita sa langit na creator. Oo. Nakita nga ni Enoch, ang dalawang Yahweh personality nakita niya. Ito dapat mabasa. Si Adan, isa lang mukha nakita niya, yun lang kasing laki lang natin. Oo. At saka si Abraham, at saka si Moses. Pero yung mga lahat silang Joshua, lahat ay nakita si Yahweh sa pamagitan ng ulap, haliging ulap. Pero nakita ni Moses ang mukha ni Yahweh. Kasi request niya na makita ko ang mukha mo bago ako mamatay. Pero sa Babylonian, sige, dahil lugod na lugod ako sa iyo, takpan kita. Dadaan ako, alisin ko ang kamay ko, makita mo ang aking likod, hindi ang mukha. Ang likod lang. Pero dito, mukha talaga nakita. Pero titingnan natin sa original scripture doon sa Genesis. Kung minsan hindi makapaniwalaan tong mga Babylonian, binabago na kasi nila eh. Binabago na nila. Dagdag bawas, may binawasan, may dinagdag. Pati yung Book of Jasher na na apps, dagdag bawas din. Oo. Kaya sa atin, Ethiopian to eh. Okay, tuloy tayo. At inutusan ni Yahweh si Josue na anak ni Nun. At sinabi sa kanya, magpakalakas ka at magpakatapang, sapagkat ikaw ang magdadala sa mga anak ni Israel sa lupain na aking ipinangako na ibibigay sa inyo at ako isa sa iyo. Yan. Yan ang promise ni Yahweh. Sinabi niya kay Josue,
Pero ang nagsalita na pakinggan nila, yung ulap lang, nahaliging ulap lang, kita nila. Doon sa tabernakulo. Tuloy. At sinabi ni Moises kay Josue, magpakalakas ka at magpakatapang sapagkat ikaw ang magpapamana sa mga anak ni Israel ng lupain. At ang Yahawa ay isa sa iyo. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Huwag kang matakot o panghinaan ng loob. At tinawag ni Moises ang lahat ng mga anak ni Israel at sinabi sa kanila, nakita ninyo ang lahat ng kabutihang ginawa ni Yahawa na ating alahayam para sa inyo sa ilang? Kaya't ngayon, sundin ninyo ang lahat ng mga salita ng batas na ito at lumakad kayo sa daan ni Yahawa na ating alahayam. Huwag kayong lumiko sa daan na hindi iniutos sa inyo ni Yahawa, maging sa kanan o sa kaliwa. At tinuruan ni Moises sa mga anak ni Israel ng mga palatuntunan, mga kahatulan at mga batas na dapat gawin sa lupain ayon sa iniutos sa kanya ni Yahawa. O yan. Yan yung nasa Sundin talaga ang kautusan. 23:19. Makita mo yung protection ni Yahweh sa mga Hebrew Israelite kung masunurin lang sila sa utos ni Yahweh. Pero doon sa Makabe, marami na kasing sutel. May mga Hudyo doon na taksil. Hindi na sumunod. That's why yun ang nangyari sa kanila. Pinapatay sila. At yun, kawawang-kawawa. Parang Great Revolution ng mga Hebrew Israelite doon sa Book of Makabe. Yan ang isunod natin. Book of Makabe. Si Makabio. Ang original pangalan niya, Judas na pinangalan ng Makabio, na anak ni Matatias. Na mga pitfall talaga sila kay Hawa. Pero ang ibang mga Hudyo, sabi niya, maglilingkod tayo dito sa ating kautusan, sa ating mga ninuno, sinabi. Pero ito sa mga hintel, lalo na hari, sumunod din tayo para bibigyan tayo ng pagpapala, mga ginto, pila. Double karang na Pag simba siya ng Sabat, para kay Hawa, simba rin siya ng Sunday, para mabibigyan siya ng mga biyaya, yung mga grocery. Yan ang mga taksil. Taksil na Hudyo yan. Yun ang sanhe na maraming mga Hudyo pinapatay. Tapos, nagagalit pa ang mga hintil, yung hari na tinuli yung mga bata. Pinapatay yung tapos ginalagay pa sa siliig. Ginagawa pang kwintas yung mga batang tinuli. Ganun katindi, pinapatay sila. Kasi kaya lang sila pinabayaan na ni Yahweh, walang protection. Kasi isutil nga, double kara. Simba sa Yahweh, simba rin sa mga fallen angel na mga deity ng mga Christian. Yung mga Lord, God, Jesus Christ, na mga fallen angel na Satanas. Panginoon. Yan ang nangyari. Kahit sa mga kapanahonan natin ngayon, may mga taksil talaga Dahil kasi, kaya lang sila taksil, kasi pira-pira nga Sayang naman kung hindi kumakin dito kay pastor, may magbibigay sila ng grocery Oo. Simba naman, naglo-Lord God naman siya doon. Pero dito sa Sabado, simba rin Yahweh siya Cosmopolitan siya Yahweh siya Yahweh. Double kara. Di ano ang napala sa kanya? Tiwalag. Kasi pag hindi natin itiwalag, damay tayo sa sumpa niya. Susumpain siya ni Yahweh, pati tayo madamay sa sumpa. Siya lang masumpa. Hindi tayo madamay. Hindi tayo masumpa. Siya ang gumawa ng mali, mga taksil. Doon mo makita sa Book of Makabe lahat ang mga kalukuhan ng mga Hebrew Israelite. Pero mayroon namang tapat. Na talagang mas sila mas masaya silang mamatay sa pagtupad sa kautusan ni Yahweh kaysa bumabaling sa turo ng mga hintil at maghandog sa mga handog ng mga Disyusa ng mga hintil. Abaga natin pagkatapos dito, Makabiyo na ang talakayan natin.
Okay, tuloy tayo. Basa. At itinuro niya sa kanila ang daan ni Yahweh at ang kanyang mga batas. Narito, nakasulat ang mga ito sa aklat ng batas ng alahayam na ibinigay niya sa mga anak ni Israel sa pamamagitan ni Moises. At natapos ni Moises ang pag-uutos sa mga anak ni Israel. At sinabi sa kanya ni Yahweh, umakyat ka sa bundok, Abarim, at doon ka mamatay, at mapisan ka sa iyong bayan, gaya ng pagpisan kay Aaron na iyong kapatid. At umahon si Moises ayon sa iniutos sa kanya ni Yahweh, at namatay siya roon sa lupain ng Moab, ayon sa utos ni Yahweh. Sa ika-40 taon mula nang umalis sa mga Israelita sa lupain ng Ehipto. At tinangisan ng mga anak ni Israel si Moises sa mga kapatagan ng Moab sa loob ng 30 araw. At natapos ang mga araw ng pagtangis at pagluluksa para kay Moises. So, namatay si Moses kasi matanda na. Matanda na siya eh. 120 edad na siya. So, yan ang nangyari. Pero ang maganda doon, nakita talaga ni Moses ang mukha ni Yahweh. Si Moses, si Abraham, at saka si Adan. Silang tatlo lang ang nakakita talaga sa mukha ni Yahweh. Kasama na rin si Iba. Nandoon naman si Iba eh. Si Adan, si Iba. Si Abraham, at saka si Moses. Si Joshua, hindi. Hindi nakakita sa mukha. Maano lang. Haliging ulap lang. Pero marinig lang ang salita ni Yahweh. Pero ang makita niya, haliging ulap. Pero yung mukha talaga ni Yahweh, nakita. Ni Adan, Iba, nakita. Ni Abraham, nakita. At ni Moses, nakita. Pero sa doctorated, corrupted ng Babylonian Bible, likod lang daw nakita ni Moses. Talagang pinagluloko talaga nila. Okay, tuloy tayo. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 88, verse 1 to 65. At pagkamatay ni Moises, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun, na sinasabi, tumindig ka at tumawid ka sa Jordan patungo sa lupain na aking ibinigay sa mga anak ni Israel. At iyong ipapamana sa mga anak ni Israel ang lupain. Bawat dakong tutungo sa talampakan ng iyong mga paa ay magiging iyo. Mula sa ilang ng Lebanon hanggang sa malaking ilog na ilog ng Perat ay magiging iyong hangganan. Walang taong tatayo laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na sundin ang lahat ng kautusan na iniutos sa iyo ni Moises. Huwag kang lumiko sa daan, maging sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtagumpay sa lahat ng iyong gagawin. Ngayon, under the leadership na ni Joshua, ni Josue. So, ang bilin ni Yahweh, sundin mo lang ang kautusan. Huwag kang lumiko sa kanan, sa kaliwa. Sundin lang ang kautusan. Sundin ang Torah. Torah, Hebrew word yun, no? Tara yun, Tara. Ginawang Torah kasi modern na yun, o na siya Tara. Ibig sabihin, batas, law. Batas ni Yahweh, sundin. Hindi ang kautosan na inuutos sa'yo. May basbas talaga. Ngayon lang, ang mga Hebrew Israelite kasi naturuan ng husto, nahubog ng husto, sumunod. Pero ang next generation, ang mga magulang, hindi gaanong tinuruan ng mga anak. That's why lumihis. Nasa magulang yan eh. Pag hindi mo talaga hubugin ang anak mo sa paniniwala kay Yahweh,
lilihis yan. Pwede matangay yan sa mga katuruan ng mga Babylonian, yung mga hintil na turo, yung mga turo ng Christian. Maliligaw yan sila. Kasi hindi talaga rooted. Yan ang nangyari sa mga Hebrew Israelite na maraming napatay sa kanila, maraming mga taksel at nag-scatter sa buong mundo dahil sa kanilang kulang, hindi talaga nahubog yung mga generation to generation to generation. Kulang sa oriented. Yan ang nangyayari dyan. Mga well-oriented yan. Ngayon, panahon ni Joshua, talaga hinubog niya talaga ang mga Israelita. Panahon ni Moses, hinubog, pero mayroong ang pumalpak talaga. Nasalot pa sila. Glory. Mga matigas ang ulo. Mayroon pang gustong bumalik sa Egypt Dahil kay Puri. dahil natakot. Kinain ng lupa. Okay, tuloy tayo. Basa. At iniutos ni Josue sa mga pinuno ng Israel na sinasabi, dumaan tayo sa kampamento at utusan ng bayan na sabihin, maghanda kayo ng inyong mga baon sapagkat sa loob ng 3 araw pa ay tatawid tayo sa Hordan upang ariin ang lupain. At ginawa nga ng mga pinuno ng mga anak ni Israel at iniutos nila sa bayan at ginawa nila ang lahat ng iniutos ni Josue. At nagsugo si Josue ng 2 lalaki upang tiktikan ang lupain ng Jericho. At ang mga lalaki ay yumaon at tiktikan ang Jericho. At sa katapusan ng 7 araw ay naparoon sila kay Josue sa kampo at sinabi sa kanya, ibinigay ni Yahweh ang buong lupain sa ating kamay. At ang mga naninirahan doon ay natutunaw sa takot dahil sa atin. Okay. Si Josue nag-utos ng 2 tiktik sa Jericho. Pero sa Babylonian, nag-utos, nakausapan ng babaeng patutot. Dito, walang babaeng patutot dito ang nabanggit. Na tinago pa sila. Pagkatapos, niligtas sila. At liligtasin din, nangako din liligtasin sila sa panahon na lusubin nila ang Jericho. Walang patutot dito. Pero sa Babylonia na Bible, may patutot. Ayan nga yung dalawa. Tinugtog ang dalawa. Okay. Okay, tuloy tayo. At nangyari pagkatapos niyaon na si Josue ay bumangon sa umaga at ang buong Israel na kasama niya at sila ay naglakbay mula sa Sitim. At si Josue at ang buong Israel na kasama niya ay tumawid sa ilog Jordan. Pagdakay natuyo ang ilog at tumawid sila. Si Josue ay may 82 taong gulang nang siya ay tumawid sa ilog Jordan kasama ang mga Israelita. At ang bayan ay umahon mula sa Jordan ng 10 araw ng unang buwan. At sila'y humantong sa Gilgal sa silangang sulok ng Jericho. At sinabi ni Yahweh kay Moises, tuliin mo ang kalalakihan ng Israel na may sapat na gulang. Ginawa ito sapagkat namatay na ang mga lahat ng mga lalaking may sapat na gulang sa nakipagdigma. Okay. Ilang taon si Joshua nung panahon na yan? 82. Si Joshua. 82 years old. 82 taong gulang. 82 82 years old. years old. Si Joshua. Yung panahon na yan na pupunta na sila. At yung yung ilog na Jordan River, Tuyo. Tuyo din. natuyo para makatawid sila. So, ang ano talaga, Diyan din si Masel, kaya sa gibotismo ni Juan Bautista eh. oo, yun, sa Ilugurnan. Sa Jordan River. Natuyo. Pagdakay, natuyo ang ilog. Sabi na, si Josue at ang buong Israel na kasama niya ay tumawid sa ilog Jordan. Pagdakay, natuyo ang ilog at tumawid sila. Kasi kung hindi matuyo, may pa sila tumawid. Kaya kay Milagro talaga. andyan nga si Yahweh, kasi si Moises,
Wala nang naging 12 ang hati, bawat libo. Pero sa ano, Pero dito, wala silang signal na pagdating na doon, biglang tuyo lang, tumawid sila diretso. Walang ginamit na baston. isang patunay na Oh, gabay si Ahawa doon. yun ang nakasulat dito eh. Oo. Oh, dito lang tayo sa nakasulat. Oo. Huwag tayong maniwala sa wala nakasulat. Yung Babylonian, huwag kayong maniwala doon. Pag ma-translate na natin doon, kompleto, doon natin malaman. Dito pa lang tayo eh. At ang bayan ay umahon mula sa Jordan. Nang ikasampung araw ng unang buwan. Ikasampung araw ng unang buwan. Ano ba ang unang buwan? March 10. Ha? March 1. Ay, nagkasampo, March 10 yata. O anong sa Marso. kalendaryo ng Hebrew? March March. 1. Ha? Marso. Gregorian yan. Marso. Sa Sa Hebrew kalendar, anong pangalan? Abib o Nisan? Abib. Oo. Nisan 10. Sila'y humantong sa Gergal. Doon sila. At 10 days. sa silangang sulok ng Jericho. At sinabi ni Yahweh kay Josue, tuliin mo. Dapat sama nito si Mario Kada. Ang kalalakihan ng Israel na may sapat na gulang tuliin. Takas dyan ang mga putyong. Sapat na gulang. Ginawa ito sapagkat mamamatay, sapagkat namatay na ang lahat ng mga lalaking may sapat na gulang sa pakipagdigma. Kaya wala nang mga bata pa, mga wala pang tuloy. Mga sapat na gulang lang ang tuliin para may sugat pa, para paglusob nila sa Jericho, mamatay sila kasi may sugat pa eh. Ang kanilang junior. Okay. Tuloy tayo. At ipinagdiwang ng mga anak ni Israel ang Paskwa sa Gilgal, sa mga kapatagan ng Jericho, ng 14 na araw sa unang buwan na iyon, gaya na nakasulat sa kautusan ni Moises. At ang mana ay tumigil ng panahong iyon, ng kinabukasan ng Paskwa, at wala ng mana para sa mga anak ni Israel, at sila'y kumain ng ani ng lupain ng Kanaan. At ang Jericho ay ganap na sarado laban sa mga anak ni Israel. Walang lumabas o pumasok. At nangyari, ng 2 buwan, ng unang araw ng buwan, na sinabi ni Yahweh kay Josue, bumangon ka. Narito, ibinigay ko na ang Jericho sa iyong kamay, at ang buong bayan niyaon. At ang lahat ng iyong mga lalaking mandirigma ay liligirin ang bayan. Minsan sa isang araw. Ganito ang gagawin mo sa loob ng 6 na araw. Sa Abib 10, nagtulian. Abib 10. Tinutuli yung lalaking sapat na gulang. Abib 14, nag-celebrate sila ng Paskwa o Passover. Kasi Abib 14. 4 na araw. Ang ngayon, tumapat sa atin, Marso 19. Oo. New moon yun eh. Ang new moon pala, yung 1 pala ang new moon. 14 days, Paskwa, Passover. Kasi dumaan yung anghel sa kamatayan. May pahid na dugo ang pituan, walang mamatay sa loob. Pero kung walang pahid na dugo, patay ang nasa loob. Mga tao o mga hayop na panganay doon sa Egypt. Ngayon, sa 10 sila tinuli. Sa unang buwan ng Abib, 10. Sa sunod buwan, lulusob na sila sa Jericho. Ilang araw yon mula yung 10 tinuli. Hanggang 28 days lang yan eh. Isang buwan. May sugat pa yon. May sugat pa ang mga junior nila. Mamatay talaga sila. Takit pa lang, takit. Yan. Aray-aray pa yung pag-hati pa yung pagbuhat.
Sabi ko, ng ikalawang buwan, ng unang araw ng buwan. Oh. Unang araw ng buwan, sa pangalawa. At sinabi ni Hawa kay Josue, bumangon ka, narito, ibigay ko na ang Jericho sa iyong kamay. At ang buong bayan niyaon at ang lahat ng iyong mga lalaking mandirigma ay liligiran ang bayan. Minsan, sa isang araw, ganito ang gagawin mo sa loob ng 6 na araw. Iikot sila sa Jericho, sa bayan ng Jericho. Isang araw, ikot. Pang-araw, ikot. Hanggang pang-6 na araw, ikot. Pagdating sa pang-7, 7 ikot yun. Bagsak ang mga pader ng Jericho. Makapasok na sila. O, basa. At ang mga saserdote ay hihipan ang mga trompeta. At pagkarinig ninyo ng tunog ng trompeta, ang buong bayan ay hihiyaw ng malakas. At ang mga kuta ng bayan ay babagsak. At ang buong bayan ay sasampa. Bawat isa laban sa kaniyang kalaban. At ginawa nga ni Josue ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh. At ng ika-7 araw ay 7 beses nilang niligid ang bayan. At ang mga saserdote ay hinipan ang mga trompeta. Ayan. Pero wala kang nakitang covenant, Ark of the Covenant. Wala. Doon sa may Ark of the Covenant sa Babylonian Yung nauna yon, sumunod yung mga sacerdote nagbukas ng trompeta. Ito walang Ark of Covenant. May pagkano talaga, may pagbabago. Ribulto. Dinagdagan doon Ribulto kasi ang nakakaro sa kanila doon kaya dinagdag nila yun. Mukhang parang... para lalabas. ikatuyuran nila ang revolto. Oo. Parang ribulto, di ba yung mga... Yung dalawang anghel ilagay. May iniikot ng mga pagpista-pista kayo may ganun man yun. Oo. Tapos may hawakan. Oo. Dalawang tao ang... Ganun din ginawa ng mga Babylonian, mga Greek, mga Catholic. Na ano? Posisyon Wala. Trumpita lang dalawa. Ang dala ng mga saserdote, walang Ark of Covenant. Posisyon talaga ang posisyon ng Ark of Covenant doon sa Babylonian. Oo, posisyon. Kasi nauna ang Ark of Covenant inaangat ng tao, tapos inahin pa ng turutot. Grabe talaga. Posisyon ng style. Posisyon. Pinabago talaga nila, no? Para lalabas na ayon doon sa kanilang mga images. Sa kanilang mga doktrina nila na may mga ano rin, mga revolto. Kasi nasa ano yon, parang Ark of Covenant. Kaya kung makipagtagisan ka doon sa kanilang kuwan, kung may Ark of Covenant, may angel na gano'n. Kaya lang tinanggal nila to, di sinama, kasi mabibisto sila na may dinagdag sila doon. Walang Ark of Covenant dito, mabasa Ang nakalagay dito, mga saserdote lang, nagdalag trumpeta, umiikot sila sa isang araw, isang ikot. Pagdating sa 7 araw, 7 ikot, nabagsak ang mga pader sa Jericho. Walang nakitang naunang Ark of Covenant na pinapasan. Wala. Ginawa Grabe palang list nila, no? Ginawa talaga nila yun para mag-ayon doon sa Paangkop na sa kanilang saserdo, paangkop na sa idolatry. Grabe, Okay, tuloy tayo. idolatry yung ano yan. At sa ika-7 pag-ikot, sinabi ni Josue sa mga tao, sumigaw kayo, sapagkat ibinigay na ni Yahweh ang buong lungsod sa ating mga kamay. Tanging ang lungsod at ang lahat ng naroon ay itatakwil sa Yahweh at lumayo kayo sa itinatakwil na bagay upang hindi ninyo gawing itakwil ang kampo ng Israel at guluhin ito. Ngunit ang lahat ng pilak, ginto, tanso at bakal ay itatalaga sa Yahweh. Ang mga ito ay papasok sa kabangyaman ni Yahweh. At hinipan ng mga tao ang mga trompeta at sumigaw ng malakas at gumuho ang mga pader ng Jericho. At ang buong bayan ay umakyat. Bawat isa ay diretso sa harap niya at sinakop nila ang lungsod at lubos na winasak. Ang lahat ng naroon, lalaki at babae, bata at matanda, baka at tupa at asno, gamit ang talim ng tabak. Ang sinabi doon, pag may makuha sila masamsam, ibigay sa kabangyaman kay Yahweh.
doon para sa tabernakulo yon. Ang masamsa, mga ginto, pilak, anuman, walang kukunin sa kanilang personal. Bakal. Oo. Yan ang sinabi, di ba? O ngayon, tingnan natin, sunod. At sinunog nila ang buong lungsod ng apoy. Tanging ang mga sisidlan na pilak at ginto, tanso at bakal ang kanilang inilagay sa kabangyaman ni Yahweh. Hmm. At si Joshua ay sumumpa ng panahong iyon na sinasabi, sumpain ng lalaki magtatayo ng Jericho. Ilalagay niya ang pundasyon nito sa kaniyang panganay at itatayo niya ang mga pintuang bayan nito sa kaniyang bunsong anak. At si Achan na anak ni Carmi na anak ni Zabdi na anak ni Zera na anak ni Huda ay gumawa ng kataksilan na itinalagang bagay sa itinalagang bagay at kumuha siya ng bahagi ng itinalagang bagay at tinago sa tolda. At ang galit ni Yahweh ay nagningas laban sa Israel. Hmm. Oh, sino yung nagnakaw? Si Akan. Damay ang lahat, no? Kataksilan yun ha. Kung may makuha man, ibigay, ilagay doon sa kabangyaman kay Hawa. Di personal niya eh. Ako ni Uda yan eh. Kataksilan eh. Sa tuhod. Ngayon, anong nangyari sa kanila? Paktay. At nangyari pagkatapos nito, nang ang mga anak ni Israel ay bumalik mula sa pagsunog ng Jericho, si Josue ay nagsugo ng mga lalaki upang maniktik din sa Ai at lumaban dito. At ang mga lalaki ay umahon at tiniktikan ng Ai. At sila ay bumalik at nagsabi, huwag mong isasama ang buong bayan sa Ai, kundi ang 3,000 lalaki lamang ang sumama at sakta ng bayan ng Ai, sapagkat kakaunti lamang ang mga lalaki roon. At ginawa nga ni Josue, at may 3,000 lalaki na sumama sa mga anak ni Israel, at sila'y lumaban sa mga lalaki ng Ai. At ang labanan ay naging matindi laban sa Israel. At ang mga lalaki ng Ai ay nakapatay ng 36 na lalaki sa Israel. At ang mga anak ni Israel ay tumakas mula sa harap ng mga lalaki ng Ai. AI yan eh, AI. EI? Ai? AI yan basahin. EI? AI. Parang AI? sikat na ngayong AI ngayon, Artificial Intelligence. AI? Oh, AI yun siya. A at saka I. Yan. Natalo sila. Anong dahilan? Maliit lang lungsod yung AI eh. Pero natalo sila. Ngayon, sabihin ni Yawa anong dahilan? AI. Bakit natalo sila? Samantala, ang Jericho, malaking lungsod. Sila ang nagtagumpay. Sila ang nanalo. Pagdating sa AI, konti lang ang lungsod, maliit lang ang lungsod, sila ang natalo. Dahil kay Akan. Artificial intelligence. Tuloy tayo. Artificial intelligence. Ah. At nang makita ni Josue ang bagay na ito, ay pinunit niya ang kanyang mga damit at nagpatira pa sa lupa sa harap ni Yahweh. Siya kasama ang mga matatanda ng Israel at nilagyan nila ng alabok ang kanilang mga ulo. At sinabi ni Josue, bakit mo pinatawid ang bayang Israel sa Hordan? Ano ang aking sasabihin pagkatapos na mga Israelita ay tumalikod laban sa kanilang mga kaaway? Kaya't ngayon, maririnig ng lahat ng mga Kananeo na naninirahan sa lupain ang bagay na ito. At kubkubin kami at patayin kaming lahat. Yan. Nalungkot si Josue. At nang nakita ni Josue ang bagay na ito, ay pinunit niya ang kanyang mga damit. At nagpatira pa sa lupa sa harap ni Yawa. Pero alam mo ba anong nakasulat sa Babylonian Bible? Binasa ko. Pinunit ni Josue ang kanyang damit, nagpatira pa siya sa harapan ng Ark of Covenant. Oh, grabe, no? Doon siya nagpatira pa sa Ark of Covenant. Ano talaga? Para ang Ark of Covenant, Hindi malihis. revolto, idolatry. Idolatry nga, hindi nga malihis. Idolatry pa rin. Para gawing katuwiran ang doktrina ng Roman Catholic Tama, oh. Grabe, linlang. na may revolto
ay harap ka at doon ka magpatirapa sa harap ng rebulto. Rebulto yung dalawang anghel sa Art Kubinan nakalagay. Sa anghel ka nagyako. Dito wala Wala nga. Pinunit niya ang kanyang mga damit at nagpatira pa sa lupa, hindi sa Art of Kubinan, sa harap ni Yahweh. Binago nila. Para lang maging katuwiran ang pagsamba mo sa harap ng rebulto. Idolatry nga. Pinairal nga nilang idolatry. Malihis doon. Yung ginawa ng Muslim, magpatira pa sa lupa, tama. Pero sa Bible nila, ng doctorated, corrupted, satanic Bible, magtira pa sa harap ng Art of Covenant. So yan. Ngayon, at sinabi ni Josue, bakit mo pinatawid ang bayang Israel sa Jordan? Kasi pag malaman sa mga kaaway ng mga kaninita, papatayin kami Wala, talo pala kayo. Maliit na bansa, wala pala kayong binatbat. Samba lang palang panalo nyo. Ngayon, nangyari? Ano ang sunod? Basa. At sinabi ni Yahweh kay Josue, bakit ka nagpapatira pa? Bumangon ka, umalis ka, sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagkasala at kumuha ng itinalagang bagay. Hindi na ako sasama sa kanila maliban kung kanilang sirain ang itinalagang bagay sa gitna nila. At tumindig si Josue at tinipon ang bayan. At dinala ang Urim sa utos ni Yahweh at ang lipi ni Huda ang napili. At si Achan na anak ni Carmi ang napili. At sinabi ni Josue kay Achan, sabihin mo sa akin, anak ko, ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Akan, nakakita ako sa mga samsam ng isang magandang damit na gawa sa senar at 200 siklong pilak at isang pirasong ginto na may bigat na 50 siklo. Aking ninasa ang mga iyon at kinuha ko at narito, silang lahat ay nakatago sa lupa sa gitna ng aking tulda. Damit na mamahalin, nagawa ng sinar. Mga ginto, mga pilak. Tinago niya sa tolda niya, sa gitna ng tolda niya. Nakaw nga. Na ang sabi, pag may makuha ka, ilagay sa kaba ng yaman kay Hawa. Hindi mo personalin. May personal na kagano. Kickback. Ngayon, anong parusa dito? Parusa. At nagsugo si Josue ng mga lalaki na kumuha sa kanila mula sa tolda ni Akan at dinala nila ang mga ito kay Josue. At kinuha ni Josue si Akan at ang mga kagamitang ito, ang kaniyang mga anak na lalaki at ang mga anak na babae at mga asawa at lahat ng kaniyang ari-arian. At dinala nila ang mga ito sa lambak ng Akor. At binato ng mga bato si Akan at ang kaniyang pamilya ng mga Israelita at sinunog sila ni Josue sa apoy. At tinabunan nila sila ng isang bunton ng mga bato. Kaya tinawag nila ang lugar na iyon na lambak ng Akor. Kaya't humupa ang galit ni Yahweh at pagkatapos ay pumasok si Josue sa lungsod ng Ai at nilabanan ito. Si Akan lang nagkamali, di ba? Isa lang nagkamali. Damay ang mga asawa niya, mga anak ng lalaki, mga anak ng babae. Binato sila hanggang namatay, pagkatapos sinunog pa ang kanilang katawan. Pati ang lahat ng ari-arian nila, sunog. Pati mga hayop nila, sunog lahat. Grabe, walang kumuha ng ubong. Saka pa napawi ang galit ni Hawa. Pero sa Christian yun, ang sama naman, pinatay. Ang lalaki lang nagkasala. Pati mga asawa niya, pinatay, pati mga anak. Ano kinalaman doon? Kawawa naman yung mga anak niya, mga asawa. Hindi man nagkahabag. Lumabas ang kasabihan sa kanila. Kasi si Pedro nagkasala, bakit si Juan kinulong? Lahat pala dapat ang damay para lahat eh. Damay talaga lahat. Saka napawi ang galit ni Yawa kasi kung hindi gawin yon, hindi mapawi. Hindi sila proteksyonan sa lahat ng digmaan nila. Lagi silang matalo.
Sabi na, yung mga Muslim, terorista, mamamatay tao, mga ano. Tama naman ginawa nila. Dapat patayin talaga para ang galit ni Allah o ni Yahweh ay mapawi. Ang sa Christian, love love one another. Anong love? Maling love yan. Hindi mo pwede kusintihin ang maling ginawa. Ang dapatan hatol kamatayan. Ganon ang dapat. Kung gusto rin mong pamilya, pati mga ari-arian. That's why nga ang Islam nga, ang doktor nila tama, hatol kamatayan. Dahil dito hatol kamatayan mo. Hindi lang si Akan ang pinatay. Pati mga asawa niya, mga anak ng lalaki, babae, binato. Kasi andit pinalta nila, batuhin hanggang mamatay. At pagkatapos sunugin pa. Saka pa napawi ang galit ni Hawa. So, ganun. O, kita mo. O, anong na yan? Wala nang galit ni Hawa. Lusubin na ang AI. Anong mangyari? Sige. Tingnan natin. At sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot, ni Mang Lupaypay. Narito, ibinigay ko sa iyong kamay ang iay, ang kaniyang hari at ang kaniyang bayan, at gagawin mo sa kanila ang gaya ng ginawa mo sa Jericho at sa kaniyang hari. Ang samsam lamang doon at ang mga hayop doon ay kukunin ninyo bilang samsam para sa inyong sarili. Maghanda kayo ng pagtambang laban sa lungsod sa likuran nito. Kaya't ginawa ni Josue ang ayon sa salita ni Yahweh at pumili siya mula sa mga anak ng digmaan ng 30,000 matatapang na lalaki at pinadala niya sila at sila'y nag-abang sa lungsod. Yan, ito na, lusob na sa AI. Okay, tuloy. At iniutos niya sa kanila na sinasabi, pagkakita ninyo sa amin, ay kunyari tatakas kami sa harap nila na may tukso at hahabulin nila kami. Kung magkagayoy, babangon kayo mula sa pinagtaguan ninyo at pumasok kayo sa lungsod. At ginawa nila iyon. Ang mga anak ni Israel ay nagtago at handang sunugin ang lungsod ng Iay at samsamin ang mga hayop para sa kanilang sarili ayon sa utos ni Yahweh. At si Josue at ang kasama niyang mga Israelita ay nagkunyaring pagod sa harap nila at sila'y tumakas papuntang ilang na may tuso at tinipon ng mga lalaki ng Iay ang lahat ng mga tao na nasa lungsod upang habulin ang mga Israelita. At sila'y lumabas at napalayo sa lungsod. Walang isa mang natira at iniwan nilang bukas ang lungsod at hinabol ang mga Israelita. Ganda strategy nila, no? Kunwari silang Joshua, ito ha. Pakita tayo doon sa AI. Yung mga kalaban natin, lapit sa atin. Kunwari, takbo tayo, habulin tayo. O, walang natira sa kanila. Kayong mga nagtago dyan, lalabas kayo, pasok kayo lungsod. Samsamin niyo lahat. O, mga hayop doon, pwede na samsamin para sa kanilang personal na. Hindi na katulad sa Jericho, napatay lahat ang hayop. Ang mga property lang, ginto, mga ano, ay papunta sa kabanang yaman ng ano, ng Yahweh. Pero ito, pwede na sa personalin na nila. Dinabol sila. Walang natira doon sa lungsod. Ang lahat sumunod. Akala, tumakunwari lang. Tapos pag sunod nila, may sumunod pa sa kanilang mga Hebrew Israel. Nasa gitna, ngayong corner na ang mga taga-EI. Okay, tuloy tayo. At ang mga nagsitago ay nagsibangon mula sa kanilang mga dapo at nagmadaling pumasok sa bayan ng Iay at sinakop at sinunog ang bayan. At ang mga lalaki ng Iay ay nasindak nang natanaw ang lungsod na nasunog. Narito ang usok ng bayan ay pumailan lang sa langit at wala silang paraan upang umatras sa isang daan o sa kabila. At ang lahat ng mga lalaki ng Iay ay nasa gitna ng mga anak ni Israel. Ang ilan ay sa panig ng likuran at ang ilan ay sa panig ng harapan. At sinaktan ng mga anak ni Israel ang mga lalaki ng Iay, ano pat walang isa man sa kanila ang natira. At hinuli ng mga anak ni Israel si Melos na hari
ng Ai na buhay. At dinala niya siya kay Josue. Ibinitin siya ni Josue sa isang punong kahoy at siya'y namatay. At ang mga anak ni Israel ay bumalik. Pagkatapos, sinunog ang bayang Ai at kanilang pinatay ang lahat ng naroon ng talim ng tabak. Ang death penalty kasi ng Israel, dalawa lang babatuhin hanggang matay. Yung ginawa kay Akan. Ito namang hari ng Ai, binitin sa punong kahoy. Pangalawang klaseng death penalty, bitin sa punong kahoy, patay. Talo nilang Ai. Yung una, bakit natalo sila? Ang Ai nagtagumpay kasi may kasalanan ng Israel. Isa doon yung tribe of Judah na si Akan. Ngayon, pinatay si Akan, binato, pati mga asawa niya, pati mga anak ng lalaki, babae. Pagkatapos, sinunog pa ang katawan nila. Yun, doon napawi ang galit ni Yawa. Ngayon, pag lusob, sabi ni Yawa, ibigay ko na sa inyo ang kamay. Lahat kasing tagumpay kay Yahawa talaga. Sinabi na yan ni Paul, if Alahayam is with us, who can be against us? If Alahayam is with us, who can be against us? Pero pag Alahayam without you, talo ka talaga. Ganun lang yun. That's why, manatili si Yahawa, Alahayam sa atin, kapag tayo ingat at masunurin sa kanyang batas o Torah. Pero kung sumuway tayo, wala. Talo tayo. Wala nang proteksyon. Ayaw na ni Yahawa tayong tulungan. Pagsunod lang talaga. Yun lang. Yan, tagumpay sila. Biniti sa punong kayang hari ng Ai. Okay, tuloy tayo. Ang bilang ng mga nabuwal sa mga lalaki ng Ai, maging lalaki at babae, ay 12,000. Ang mga hayop lamang at ang samsam sa bayan, ang kanilang kinuha para sa kanilang sarili, ayon sa salita ni Yahawa kay Josue. At lahat ng hari sa kabilang panig ng Jordan. Lahat ng hari ng Kanaan ay nakarinig ng kasamaang ginawa ng mga anak ng Israel sa Jericho at sa Ai. At sila'y nagsama-sama upang lumaban sa Israel. Tanging ang mga nananahan sa Gibeon, lamang ang labis na natakot na lumaban sa mga Israelita. Baka sila'y mamatay. Kaya't sila'y kumilos ng may katusuhan. At sila'y lumapit kay Josue at sa buong Israel. At sinabi sa kanila, kami ay nanggaling sa malayong lupain. Kaya't ngayon ay makipagtipan kayo sa amin. Yan. Nyari, mga bata, mga babae, lahat patay, pinatay nila. Ang mga hayop lang, kasi samsamin nila. Sinamsam nila ang mga hayop. Pero mga bata, Buti dito ang tira ng bagets, no? Isa tulungan. ngayon, Imainilip, attack against Christian versus Muslim. Sino ang tama? Muslim. Mali ang Christian. Pagano yan Mga sinasamba ng Christian, mga fallen angel. Samantala, sinamba ng Islam ay si Allah. Sino yun si Allah? Si Yahawa. Si Yahawa yun Sabi ni Hagar, nakita ko si Alahayam, hindi ko matay. Si Yahawa, tawagin kong Allah nga nakakita. Allah, Alahayam, o Yahawa ay isa lang. That's why, pagdating sa New Testament, sa Matthew chapter 1:23, ipinanganak ang bata at tatawagin ay Manaw Allah. Na ang ibig sabihin, kasama natin si Alahayam. Ginawa nilang Emmanuel. Ginawag Emmanuel. O naging pangalan ng Emmanuel Pacquiao. Pero ang labanan ng Christian at Muslim, saan ang tama? Yung Muslim. Mali ang Christian. Sa demonyo naman yung Christian Ang Muslim, tama naman panampalataya, Allah. Doktrina nila, walang pagkaiba sa doktrina ng Hebrew.
Bawal sa baboy, bawal sa dinuguan. Bawal magsiping ng babae hindi asawa. Asawa lang, pero pwede. Kung nakulangan kasi isang asawa mo, magdagdag kag asawa. Pero hindi mo pwedeng, isa lang ang kasawa ko, kasi banal. Pero, may kabit. Yan ang demonyo. Maraming side bit. Hindi mo pwede galawin isang babae hanggat hindi mo siya asawa. Gawin mo munang asawa. Pakasal mo na kayo. Pero sa Christian, February 14, nako, grabe, demonic celebration. Din agad. That's why, noong panahon, parang panig ako sa Christian, nung pastor pa ko ng Christian eh. Pero ngayon nalaman ko, ay mali ang Christian, tama ang Muslim. Pinaglaban ang imailip, mga Abu Sayyaf, tama. Tapos sinamsam nila, pag mano, tama, samsamin mo talaga eh. Sabi na, dito mga imailip yung mga Abu Sayyaf. Tama ang pinaglaban nila. Ang Christian ang mali. Pero ginawa pa lang bida sa mga Christian. Bida ang Christian, kontra bida ang Muslim. Pero ang totoo, para kay Yahweh, bida ang Muslim, ang Christian ang kontrabida. Yan ang nangyari. So ngayon, nalaman na natin. Mas tama. Tingnan mo mga babae ng Muslim, mga babae ng Hebrew, may talukbong. Mahaba ang damit. Mga lalaki, dapat may balbas. Okay, may balbas po. Dito lang kasi manipisan dito ko. Balbas daw. Asa na? Pero ang iba ayaw magbalbas. Pang ano yan, pang parang yan. Aray ko, nasa parang. Hindi ko alam naman problema. Sa Nakasana parang sa ano kayo eh. nilagay. Parang na lang dahil sa balbas eh. Papunta na sana sa ano eh. Magulo pa naman yung mga tigre, mga leon. Pero doon sa May mansion Africa, sana eh, napakarami. yung tao doon nagsuot ng bakal na may mga tinik. Lahat Nag-aatak ng balbas. nilulusob ng tigre at saka leon. Talo ang leon tigre kasi pag lumusob yan, matusok sila sa mga gilagay doong ano eh. Pero pag lalabas ka na wala kang cover, lalapain ka ng leon tigre. Pero doon sa New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, sa parang, hindi nakakain ng leon tigre doon. Lalaruin ka lang at hindi ka makapahinga. Araw-gabi, di siya masawa, lalo nagmatutuwa siya sa mukha mo. Di ka, wala ka. Pero ando sa mansion, relax ka. Kailangan talaga sumunod tayo ano yung utos ni Yahweh. Pagod pa rin pagdating. Huwag magpatanggal ng balbas. Hindi ka pa magpapahingahan na doon. Huwag kumain ng dinuguan, huwag kumain ng baboy. Magpahinga ng araw ng Sabat. Tingnan mo ang buko Makabi. Pipilitin sila, patrabahoin sila. Ayaw nila igagalang ang Sabat. Yung mga taksil na Hudiyo, sumunod din. Kasi pinangakuan naman ako, musunod kayo sa amin, bigyan kayong ginto, ilap. Kung nandun sa nanay, talagang number 1 siyang masunurin sa hari. At saka si Pastor Nick. Yan ang mga double kara, yan ang mga taksil ng mga Hebrew Israelite. Walang panindigan. Tuloy tayo. At ang mga nananahan sa Gibeon ay nalampasan ang mga anak ni Israel, at ang mga anak ni Israel ay nakipagtipan sa kanila at nakipagkapayapaan sila sa kanila. At ang mga prinsipe ng kapisanan ay sumumpa sa kanila. Ngunit pagkatapos ay nalaman ng mga anak ni Israel na sila ay mga kapitbahay nila at naninirahan sa gitna nila. Ngunit hindi sila pinatay ng mga anak ni Israel, sapagkat sumumpa sila sa kanila sa pamagitan ni Yahweh, at sila ay naging mga tagaputol ng kahoy at mga mananalok ng tubig. Ito mga taga-Gibeon nagkunwari sila sa tamayang lugar. Natakot kasi sila na matitindi itong mga Hebrew Israelite. Kunwari, itong mga Hebrew Israelite nanumpa. Pag nakasumpa sila kay Yahweh, pag nalaman ng katotohanan, hindi na talaga patayin. Gawin na lang sila alipin. Kasi nakapangako na eh. Nakapangako na eh. Pag once makapangako ka, tuparin mo yon. Huwag kang mangako na muatin ka na hindi ka muatin.
Maiiwan ka talaga sa ere. Mm. Ngayon, etong mga Hebrew-Israelite sa Egypt, alipin sila doon. Pero pagdating dito sa bansang Kanaan, yung maging bansang Israel, may alipin na sila. May taga-igib at may taga-kuha ng panggatong. Kasi panggatong pa lang magluluto sila. Sa atin kasi gasol na eh. Electric stove. Ngayon, may taga-panguha na ng kahoy at taga-igib. Oh. Hindi na pinatay kasi nanumpa na sila kay Yahweh eh. Okay, tuloy tayo. At sinabi ni Josue sa kanila, bakit ninyo ako nilinlang na gawin ang bagay na ito sa amin? At sila'y sumagot sa kanya at sinasabi, dahil nabalitaan sa iyong mga lingkod ang lahat ng iyong ginawa sa lahat ng hari ng mga Amoreo, at kami ay lubang natakot sa aming buhay. Kaya ginawa namin ang bagay na ito. At inatasan sila ni Josue ng araw na iyon upang magputol ng kahoy at sumalok ng tubig. At hinati niya sila bilang mga alipin sa lahat ng mga lipi ng Israel. At nang mabalitaan ni Adonisedek na hari ng Jerusalem ang lahat ng ginawa ng mga anak ni Israel sa Jericho at sa Ai, ay nagsugo siya kay Hoham na hari ng Hebron at kay Peram na hari ng Jarmut at kay Japia na hari ng Lakchis at kay Deber na hari ng Iglon na sinasabi. Ito na. Ito na si Adonisedek. Lakis. Tingnan natin ha. Umahon kayo sa akin at tulungan ninyo ako upang aming saktan ang mga anak ni Israel at ang mga nananahan sa Gibeon na nakipagpayapaan sa mga anak ni Israel. At sila'y nagtipon at ang 5 hari ng mga Amoreo ay umahon kasama ang lahat ng kanilang mga kampamento, isang makapangyarihang bayan na kasindami ng buhangin sa baybayin ng dagat. At ang lahat ng haring ito ay dumating at nagkampo sa harap ng Gibeon. At sila'y nagsimulang lumaban sa mga nananahan sa Gibeon. At ang lahat ng mga lalaki ng Gibeon ay nagsugo kay Josue na nagsasabi, umahon kayo agad sa amin at tulungan ninyo kami, sapagkat ang lahat ng mga hari ng mga Amoreo ay nagtipon upang lumaban sa amin. Ang sabi rito, ilan yung kalaban nila? Isang makapangyarihang bayan na kasing dami ng buhangin sa baybayin ng dagat. Ayun, dami talaga. Ngayon, itong mga Gibeon, puntahan nyo kami. Papatayin kami nitong dahil pumani kami sa inyo. Ligtas nyo kami. Ngayon, anong sunod nangyari? At si Josue at ang lahat ng mandirigmang bayan ay umahon mula sa Gilgal. At si Josue ay biglang dumating sa kanila at sinaktan ang 5 haring ito ng isang malaking pagpatay. At nilito sila ni Yahweh sa harap ng mga anak ni Israel na siyang nagpabagsak sa kanila sa Gibeon. At hinabol sila sa daan na paakyat sa Beth-horon patungong Makida. At sila'y tumakas mula sa harap ng mga anak ni Israel. At habang sila'y tumatakas, ang Yahweh ay nagpadala sa kanila ng mga batong granizo mula sa langit. Mas marami sa kanilang namatay sa mga batong granizo laban sa pagpatay sa mga anak ni Israel. Ito, digmaan na to ha. Biro mo, ang daming kalaban, di ba? Parang buhangin sa baybayin ng dagat. Makayanan kaya ng Israel yon? Anong ginawa ni Hawa? Nagpaulan ng mga batong yelo. Buo na yelo yun. Granizo. Patay, mas marami pang napatay sa batong granizo kaysa mga napatay na mga anak ng Israel. Ano nangyari? May palabas, may nakita sa social media. Anong bansa yung pinaulanan ng granizo? Yung batong yelo. Bahay, nabagsakan, sira. Yung kotse, nabagsakan, durog. Ganon. Ito na ha. Ito. Dito mabasa. At saka ito nangyayari ito
Ginawa sa India yata, no? Bansang India, nagpaulan si Yahweh doon ng batong yelo na tinatawag doon granizo, basong granizo. Patong granizo pala yung ano, yung mga yelo. Eh kasi ang dami kasing kalaban nila, parang buhangin sa baybayin ng dagat. Pag ulan na ba to, ayan na yelo, di tatamaan sila. Ubus na. O di, mas marami pang napatay eh. Si Yahweh ang Yelo yan, yelo. Ang bigat ng galis. nagpaulan si Yahweh. O ang mga Israelita, ilan lang. Mas marami pang napatay sa granizo, batong granizo, kaysa mga napatay ng mga anak ni Israel. Tulungan nga sila. Tinulungan. If Alahayam is with us, who can be against us? Pero yung wala si Alahayam sa kanila, wala si Yahweh, dahil nagkasala si Akan, maliit lang na bansa, Ano? wala silang kasamang Yahweh, kasi galit si Yahweh sa mga Hebrew Israelite, kasi nagkasala, dahil may nagnakaw. Isa lang tao yan na nagnakaw, damay ang buong bansang Israel. That's why nga, sa atin, pag may isa lang mga mali, dapat tiwalag. Kasi kung hindi natin itiwalag yan, madadamay tayo. Kasi hindi naman natin pwedeng patayin eh. Kung sa bansang Israel, si Nick at sa nanay, dapat patayin yun, batuhin hanggang mamatay. Pero hindi natin gagawin dito. Sinabi ni Paul, itiwalag lang sa asimbliya. Tiwalag lang. Para mawala, hindi tayo makasali sa sumpa nila. Mga pasaway eh. Ito si Akan pasaway. Anong ginawa? Damay pang mga asawa niya. Hindi lang pala isang asawa. Marami pala asawa si Akan. Tapos mga anak na lalaki, mga anak na babae. Binato sila lahat. Pag namatay, sinunog pa ang kanilang katawan. Cremation. May cremation na pala noon eh. I-cremate, sinunog ang katawan. Sabi na iba, mali ang cremation. Anong mali? Di-cremate ng anila eh. Sa mga makasalanan siguro yung cremation. No? Pag makasalanan, cremation. Oh, yan ang nangyari. Nasunog eh. Ngayon dito, nandoon ang proteksyon ni Hawa. Panalo pa rin. Kami, yung nagpunta kami doon sa ano natin, sa party. Muntik kami mga sagasaan. Dapat patay na kami doon, walang proteksyon ni Hawa. Quezon Hub, tumawid ako. Papunta sa Roses Avenue. Hindi ko man nakita may kutsi doong blue ang kulay na ang bilis tumakbo. Gumanon ko, sapol kami doon sa motor. Patay kaming dalawa. Pinigilan ni Hawa na hindi kami matamaan. Nakatawid kami, tapos dito. Ayan. Kasi hindi ko nakita, kasi yung mata ko, malabo na, pag sa malayo, di ko na makikita eh. Katulad kay Pastora, sinundo ko, sa malayo di ko sa makita. Pag malapit na, sa kapang kita. Kasi ang mata ko, pag malapitan na lang. Pag malayo, di na klaro. 69 na ako eh. Hindi na pwede sa malayong biyahe. Sunod taon, 70 na ako. Pero sabi nila, mukha lang daw kung 56 ang mukha. 69 years old. Next year, 70 years old na. Sabi ko nga sa anak ko, yung napunta ko, binilhan ko ni Boy ng bagong cellphone. Galaxy 56. Kasi luma na, bago ng cellphone ko eh, sabi niya. Sabi niya, kumusta naman dad, yung ano mo, katawan mo, okay. Sabi niya, malusog ka pa rin. Sabi ko, ang prayer ko kay Abay Hawa, matapos itong scripture na binigay sa akin ng Ethiopia, mabuo na itong isang aklat na magawa na ng aklat na ipaano ni Bishop James, Marcos Taliano, maging aklat na. Pwede na kukunin yan. At least yung mission ko natapos na. Yung aklat talagang original scripture. Matagalan ito matapos, ako lang mag-isa. Pero may katuwang ako dito. Dapat
Tito Boss. Mapabilis to. Basta ang sabi ko kay Abay Hawa, matapos to, makita ko na ang aklat nga naging, yung original scripture na naging aklat na, pwede mo na kukunin, Abay Hawa. At least tapos na ang mission ko sa earth. So, pag ma-release yung budget, ikaw naman katuwang. May hanap pa tayo ng katuwang. Kailangan kasi sipagan yung magbasa ng Hebrew. Mapapabilis. Hindi kayo pwedeng maging katuwang ko hanggat hindi kayo makabasa ng Hebrew. May dalawang ang pastor ng ambisyon nga gusto rin mabigyan sila sa Ethiopia. Eh. Sabi ko, magbasa kayo, pakitaan niyo sa akin na marunong ko magbasa. Isablay naman magbasa. Hindi kayo pwede. Kailangan kong binigyan doon kasi may alima pala doon. Hindi naman alima kayo eh. Ako lang alima eh. Saka hindi rin papayag si Prince Jim. Sila gagawa para gagawing aklat. Nagsarili sila, gagawin rin silang aklat. May kompetensya yon. So yan. Ayaw niya nga i-share agad eh. Ayaw nga niyang ipamimigay eh. Kailangan maano muna. Para, sabi ko, babigyan natin pa minsan-minsan para commercialize lang. Para pag maging aklat na, marami nang bibili. Yan na palang dalawa na wala. Si Pura at saka si Ann. Sila ang mabilis magpakalat sa mga makikita ni President na pinakalat nilang Pero mabuti na mga iba, binigyan ko, hindi naman niya pinakalat. Kaunti-unti lang. Yan ang nangyari. So, pag si Hawa talaga, katulad nangyari sa'yo, hindi mo pa nakilala si Hawa noon, pero giproteksyonan ka na. Niligtas ka na sa bingit na kamatayan. Nagpadala ng anghel para iligtas ka. So, ganun. Si Hawa talaga mag-protect sa'yo pag nakita niya na gagamitin ka pa at masunurin ka sa kanya. Si Moses nga, mabuti, matalino din si Pura eh. Hanap agad siya ng Tinuli agad si Saul. matulis na bato. Tinuli agad niya ang kanyang anak. Gersom. Si Moses, tuli. Ang anak niya kasi hindi panganay, si Gersom. Yung problema, mismo ang anak niya support, madadamay ang tatay eh. Oo, yun lang. Ipapatayin kita dahil yung anak mo, doon ka nagkinig sa biyanan mo. Ibig sabihin si Moises pala talaga tuli. Tuloy yun si Si Moses. Gersom ang hindi. Oo. Pero doon sa nalaman natin nung una, para silang dalawa spot. Doon sa Babylonian yun, di ba? Parang tinuli pa si Moises. Oo. Pero dito sa Book of Jubilee, sa Jasher, si Gersom lang anak niya ang support. Oo, dahil hindi pinatuli ni Ruel. Oo. Tatay ng Kumalan si kanyang Ruel, eh. asawa. Ang binhan niya, kumalan. Oo. So, kayong nakinig dito sa YouTube channel, nanood, kung sa tingin nyo mga Remnant Hebrew Israel, mga support pa kayo, patuloy na kayo. Kahit yung nandito, baka may support pa dito, patuloy na. Agong. Sound. Okay, tuloy tayo. Tuloy. At hinabol sila ng mga anak ni Israel at patuloy pa rin silang sinaktan sa daan. Nagpatuloy at sinasaktan sila. At nang sila ay manakit, ang araw ay papalubog na. Sinabi ni Josue, ikaw araw, tumigil ka sa paglubog at manatili ka sa Gibeon. At ikaw buwan, sa libis ng Ahalon ka manatili hanggang ang bansang Israel ay mapatay ang kanilang mga kaaway. At dininig ni Yahweh ang tinig ni Josue. At ang araw ay tumigil sa gitna ng langit. At tumigil ito hanggang matapos ang labanan. At ang buwan din ay tumigil. At hindi lumubog sa buong araw. At walang araw na katulad niyaon, bago niyaon o pagkatapos niyaon, na dininig ni Yahweh ang tinig ng isang tao sapagkat ipinakipaglaban ni Yahweh ang Israel. Terrible, no? Biro Protection mo. pala, no? Pag pinapaya pala sa'yo, protection na pala talaga.
Grabe ng protection. So, kasi ang dami kasi silang kaaway eh. Tapos nilulubog ng araw. Hindi pa napatay. Kailangan matapos yun. Ikaw araw, tumigil ka. Huwag kang lulubog. Ikaw buwan, tumigil din. Eh, siyempre, si Hawa, nakinig. Sinunod siyang sinabi ni Joshua. O, tigil naman. O, ikaw. Ang araw, mga angel yan eh. Mga angel yan. Na-memorize mo pa mga pangalan? Opo. Yung pangalan? Tomas, asun na. Kasi Juarez. Oh, yan ang mga angel sa araw. O sa buwan. Mga angel din 'yon. Nakalimutan ko yung Kalimutan mo. Ang mga bituin, mga angel lahat 'yan. Araw, buwan, bituin, mga angel, pati nga ang kidlat, thunder, pati yung mga angel lahat 'yan eh. Kulog. Kulog. Yung yelo, granizo, angel 'yan. Ulan. Binags. Mga angel yun. Ngayon, tumigil ang araw, buwan. Tapos ay digmaan, patay lahat, kalaban. Sabi rito sa 65, at walang araw na katulad niyaon, bago niyaon o pagkatapos niyaon ay dininig ni Yahweh ang tinig ng isang tao sapagkat paglalaban ni Yahweh ang Israel. Biro mo gaano katindi ang pagdepensa, paglaban, pagtulong niya sa Israel kapag ang mga Israelita masunurin lang sa Torah. Pero kung sutil sa Torah, na bahala ka sa buhay mo. Agoy yun. Ngayon, tayo masunurin. Tapos mayroon namang iba dito hindi masunurin. Itiwalag na natin. Ayon sa sinabi ng Apostol Pablo. Sa Old Testament, babatuhin hanggang mamatay. Dito, tiwalag lang. Kasi kung gagawin natin batuhin, Kulong tayo. kulong tayo. Sa panahon kasi nila, sila ang batas eh. Dito, may batas tayo sa gobyerno na hindi natin pwede gawin. Kasi nga ang Islam nga, talagang bumabanat sila eh. Kahit ginawa pa silang terorista na sa totoo, tama naman sila. Yung ginawa itong mga Hebrew-Israel, parang imailip tsaka iminilip eh. Parang Abu Sayyaf eh. Pero masama ang sa tingin ng mga tawang Abu Sayyaf, imailip, iminilip. Hindi yung masama. Si Kate, na membro dyan. Si si RG Boy. Okay naman yan. Pati man si Pastor Angel. Membro siya? Libro. Yan. Okay yan. Nakaranggo din. Nakaranggo din siya doon. Ganon? Dali nakaranggo si Madam Angel doon kasi Undo Alino kasi yun. Sabi doon. Naging ranggo siya doon. Hindi na natuloy ba ang mga ara? So, ganon. Dito nagtapos. Salita ni Yahweh. Dadako tayo sa panalangin, Pastor Richard. Patunay talaga na kapag ikaw ay nasa panig at ikaw ay nananalig kay Abba Yahweh, nandun yung kanyang pagsama. Kapangyarihan na sa kanya na binigay na eh. Ang kaaway, kahit gaano man sila kadami, na dapat panghinayangan din ang buhay. Dahil hindi kilala si Abba Yahweh, wala siyang pakialam doon. Dahil hindi naman talaga para sa Kung kanya. isang buhay mamatay doon, balik mo sa kanyang buhay. Kaya nga. So tayo po lahat ay manalangin. O aming alahayam, tunay na walang sino mang katulad mo ang pwedeng pumantay sa iyo. Ikaw lang nag-iisang alahayam na mula noong panahon na makilala ka namin. Katulad ng mga naunang tao sa amin, na aming mga ninuno, na umasa, nagtiwala, at sumunod ayon sa iyong kalooban. At kung gaano mo sila prinotektahan, ipinagtanggol, itinaguyod, upang ikaw ay higit na makilala sa kanilang lahi, sa kanilang kapanahunan, o aming alahayam sa panahon na ito. Kung ano man ang kanilang mga pinagdaanan, sa mga araw na ito, hindi man namin sukat ang mga panahon kung gaano kabigat ang aming haharaping mga pagsubok, ngunit ikaw lang ay higit na nakakaalam. O Yahweh, sa buhay ng aming bishop at ng iyong mga lingkod at ng bawat pamilya na mayroon kami,
O aming alahayam, batid mo ang mga isipan at damdamin sa loobin ng mga kapwa namin na hindi kami naiintindihan. Nasa kapalagay nila kami ang mali, kami ay naligaw, o aming ihahawa, dalangin po namin na gumawa ka ng paraan upang lubos nilang maintindihan ang aming mga ipinaglalaban tungkol sa iyo at tungkol sa iyong mga salita. At kayo po ang higit na nakakabatid kung gaano po ito kabuti para sa inyo at sa aming kapanahunan kung paano ito magiging kapakinabangan sa makikinig sa aming paligid na yung mga kapwa namin ay hindi kayo kilala. At kapag kami ay nagsalita, naroon ang kanilang pag-uyam, naroon ang puot ng kanilang kalooban dahil hindi nila kami kaisa. Pero naniniwala kami, o aming alahayam, ikaw ang higit na makapangyarihan sa lahat. Batid mo at ikaw ang nakakaalam. At pangyarihin mo ang mga itinakda mong panahon at mga bagay na dapat mangyari sa mga araw na ito. Luwalhatiin ka sapagkat ang mga bagay na ginagawa ng iyong kaaway ay ang paglipol ng sangkatauhan, alisin ang diwa ng iyong paglikha sa mga tao at palitan ng mga katha ng kanilang mga gawa. O aming alahayam, hindi ka papayag ng iyong mga gawa sa kamay ay papalitan ng mga gawa ng mga taong ginawa mo lang. Ikaw ang nag-iisang alahayam, ang makapangyarihan na walang sino mang papantay. Niluluwalhati ka namin sa pamamagitan ni Mashiach Yahushua. Yaman.